Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Senator Amy Marcos, nanggagamit lang ba o talagang pinaninindigan niyang siya ay isang supporter ng mga Duterte? Yan kasi ang napupuna po ng karamihan sa ating mga kababayan dahil sa yung pagiging malapit ngayon ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte, particular kay Vice President Sara Duterte. Kasi pumunta pa si Senator Amy Marcos sa Dahig sa ICC para makipagkita sa defense lawyer ni Pangulong Duterte at sinasabi doon na mukhang malapit na raw mapauwi si Pangulong Duterte dahil sa mga hakbang na ginagawa ni Senator Amy Marcos tulad ng pagpapatawag ng hearing sa Senado para malaman kung sino-sino ba talaga yung involved para sa paghuli para madala sa ICC si Pangulong Duterte. So ito, pakinggan po natin si Banat Bay kung ano ba yung pananaw niya tungkol dito sa pagiging malapit ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Kung ito ba talagang nagpapatunay lang na isa ay isang Duterte supporter o isang manggagamit lamang. So ito, panoorin natin si Banat Bay. Meron po siyang tila nilabas na statement, statement po na kung saan nung una-una na napanood po yung kanyang nilabas na statement, sabi ko grabe to. Manggang-mangga lang ang datingan. Talagang ginagamit po para po talaga sa kanya pong sariling kapanganan, di ba? Para sa kanyang sariling promotion, ika nga, di ba po? So ayan na nga, pag-usapan natin 'yan. Oh, ay nako po. So, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito at panoorin nyo po at lawakan po natin ang ating isip. Bigyan po natin ng kaliwanagan ang mga sinasabi niya po dito. At atin po itong pakinggan ho talaga. Okay? Tingnan natin. Let's read between the lines, ika nga. Di ba meron tayong ganyang klaseng kasabihan? Tayo ay wag lamang pong makinig doon sa sinasabi. Dapat po tayo ay talagang umuunawa dun sa nais na mensaheng iparating. Iba po kasi yung sinasabi lamang at yung mensaheng nais iparating sa taong bayan. Okay? Iba po yun. Kaya nga meron tayong kasabihan na read between the lines, di ba? O talagang intindihin. Yan po ang ating gawin ngayon. Kasi ako talaga nung napanood ko ito, sabi ko, anak naman ng tutsa. Ang lupit mo, Brad. Ang lupit mo, Day. Iba ka talaga. Yun ang masasabi ko dito kay Senator Amy. Expert. No, ako naniniwala ako yung pagkapanalo ni Marcos, ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, yan po ay gawain ni Amy. Alam mo yun? Yung mula sa pabanguhin ang pangalan ng mga Marcos, yung mula sa sabihin na natin yung ginto na yan, alam ko, sigurado ko, yan yung mga style ni Amy yung ganyan 'di ba, na talaga nga namang ewan ko, matatawag ba nating propaganda yan? Kasi mantakin nyo remember this mga kababayan, remember this, don't ever forget ang mga Marcos na palaya sa Pilipinas because bumagsak ang ekonomiya nung panahon ni Senior, nagkaroon ng mga abusado, nagkaroon ng matinding pandaraya, 'di ba ho, dun sa mga eleksyon, at the same time talagang yung ekonomiya natin bumagsak noon. At talagang wala na. Out of control na, ika nga. Kaya nga nagdesisyon ang militar. Nagdesisyon ang mga kasundaluhan na magbago na ayusin na. Mali na ho itong nangyayari sa Pilipinas nung panahon ni Marcos Sr. Dito may punto si Banat Bay doon sa una niyang sinabi na naniniwala siya na ang naging dahilan, isa sa mga naging dahilan kung bakit nanalo si Bongbong Marcos dahil kay Amy Marcos sa kanyang kapatid. Siya lahat na nag-orkestra niyan. Kasi si Bongbong Marcos talagang mahina ang utak niyan Slow kumbaga. Talagang weak leader yan. Walang alam niya kung paano dumiskarte.
Diba? Kitang-kita nyo naman kung paano siya humawak ng kanyang sa pagiging presidente, di ba? Hindi siya hands-on. Ngayon, yung punto ni Banat Bay is talagang mukhang malaki yung posibilidad talaga na si Amy Marcos lahat ang nag-orchestra niya para pagkuha ng mga vloggers, yung pabanguhin yung pangalan ng mga Marcos, which is talagang kumbaga talaga nakuha lahat ni Amy Marcos. Pati nga 'di ba yung pamimilit niya na maging vice president si Sara Duterte, talagang tinrabaho yan ni Amy Marcos. At umami naman talaga din si Amy Marcos na siya mismo ang kumausap kay Sara Duterte na mag-vice presidente kasi sigurado siya hindi mananalo si Bongbong Marcos kung sila lang. At sasabihin din ni Banat Bayan, alam din niya ng karamihan sa atin na kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte, olats tong si Bongbong Marcos. At ladies and gentlemen, nagtagumpay ang mga Pilipino noon at ang gumalaw ho dyan ay malaking factor ho talaga ang mga military. Ngayon, nakita naman po natin, kaliwat kanan ang mga court decision na nagsasabing talagang meron pong tagong yaman, ill-gotten wealth. Napakahirap po kung ikaw ay iisipin mo ng malalim, napakahirap po paano mo aayusin yan, nagdesisyon na ang korte. Marami na ang korte yung nagdesisyon na meron talagang ill-gotten wealth. Ultimo nga sa tax, Supreme Court na ho yun. Executory ho yun. How can you turn over the tides sa gitna ng mga ganyang klaseng mga desisyon? Iba ho yung akusasyon sa meron ng desisyon. Ito ho'y guilty. Mga guilty na desisyon ng korte. Napakarami po niyan. Even US court, di ba? May mga ganyan desisyon. How did they turn around the perception ng mga tao? Napakahirap niyan. Ako, naniniwala ako, matalino si Senator Amy. She was able to turn around everything into quote-unquote, Marcos is just persecuted. Marcos is the real hero. As a matter of fact, yan na lumabas during the Duterte's time. Paano niya ginawa yan? Siyempre, yung mga vlogger niya na mga instead na ang pinush ay ang Duterte, pinush talaga ang mga Marcos. Huwag natin kakalimutan. Noong pa lang ng 2016, ipinapaalala ko na po sa inyo. 2016, gumagapang na po ang mga Marcos para pabanguhin ang kanilang pangalan. As a matter of fact, hindi nga natanggap nung iba . Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, he was given a choice between Cayetano and Marcos, kanyang vice president. Mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo ng maigi. Mag-isip. Kung kayo ay may isip, mag-isip po kayo. Bakit pinili ni Pangulong Duterte si Cayetano instead of BBM bilang partner niya as vice president? Doon pa lang, makikita nyo na talaga na si Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, ay ayaw sa mga Marcos. Hindi ba nga, kay Pangulong Duterte na rin nanggaling na kaya ayaw niya sa mga Marcos, particular kay Bongbong Marcos, dahil isa nga itong Marcos at may bagahe. Ano yung pinakabagahe ba na binibitbit ng mga Marcos? Yun yung korupsyon. Dahil nga 'di ba napatunayan naman ng mga korte na meron talagang mga ill-gotten wealth. May mga final and executory na kailangan magbayad sila ng tax na until now hindi pa rin binabayaran ni Bongbong Marcos. 'Di ba? So talagang kumbaga yung pagmamaniobra dito ni Amy Marcos talagang napakagaling. Ika nga ni Banat Bay kasi nakuha nilang pabanguhin yung mga Marcos kahit na merong mga court decision na. 'Di ba? Parang nga nangyari nga dito, marami sa mga kababayan natin na parang hindi naniniwala
na ang mga Marcos ay corrupt kahit na meron ng mga court decision. Ganong kagaling yung pagkakamaniobra dito ni Amy Marcos sa paggamit niya ng social media. Tandaan nyo, social media talagang yan yung naging batayan. Yan yung naging barometer ng parang expose eh. 'Di ba? So, ginamit yan talaga para pabanguhin yung mga Marcos. At ito nga, naging presidente si Bongbong Marcos dahil dito kay Senator Amy Marcos.